serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapapakinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa mahalagang balita, nag-alay ng bulaklak si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa monumento ng kanyang yumaong ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-100 at 6 na taong kaarawan ng dating punong ehekutibo sa Batac, Ilocos Norte nitong Lunes, ika-11 ng Setyembre. Bago ang wreath-laying ceremony, dumalo sina Pangulong Marcos Jr. at ang First Family sa isang Thanksgiving Mass sa Immaculate Conception Parish, Batac. Narito ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang kaganapan. Ilocos Norte 2nd District Representative Angelo Marcos Barba, Ilocos Norte Vice Governor Cecilia Araneta Marcos. Hanggang ngayon, hindi pa ako masanay-sanay na binabati ko yung anak ko na Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Parang totoo, ano? Joining us today is our AFP Chief of Staff, General Romy Browner. Andito rin po ang ating Chief PNP, Benji Acorda. Hindi kaya tayo nahahalata na puro tiga-amyana ng ating mga naging opisyal. Officials, employees, residents of the city of Batac, led by the Mayor Albert Chua. Of course, my greetings would not be complete without greeting our First Lady Lisa Araneta Marcos. I saw the Consul General, the Chinese Consul General was also here earlier. Oh, there, Your Excellency, good morning. Other distinguished guests, ladies and gentlemen, naimbag nga daw kada kayo amin. It's with a very grateful and a joyful heart that we commemorate my father, President Ferdinand Edralin Marcos, on his 106th birthday. It is indeed heartwarming to revisit the life that has left such a rich legacy to our nation, especially when done in the company of our family and in the company of our friends in our community. So even if I not get to name you all, allow me to thank each of you, officials, residents, guests alike,
for taking the time out of your day to celebrate with us and to honor my father. For the peace and order that he fought and stood for, the development that he inspired our own citizens to build, and the dreams that he left in the hearts of many, he remains a true Filipino and Ilocano icon whose exceptional mind matched the nation-loving spirit that he possessed and that he demonstrated. So as we remember and pay tribute to his memory, let this gathering serve as a testament to the unwavering pursuit of unity that he so passionately espoused for our people. In his memory, may our actions from this point on be directed by the desire to preserve and share the rich heritage of our province, of our nation. To the young leaders and government officials, it is my earnest hope that my late father's values, ideals, and visions for the country will spur you into aspiring for greater roles and more meaningful endeavors, much like how these have inspired me. It is not necessary for us to hold ceremonies, parades, or the like to give credit to the efforts and sacrifices of Apu Lakay and those who have gone before him who share a deep and committed love for the Philippines. Instead, let us act in our own small and unique ways to support government, to support our people, and all the initiatives and programs, and continue to instill in every Filipino the sense of ownership and accountability in building our great nation. The Philippines is ours to love, and the path to a new Philippines, a more equitable, sustainable, and resilient one, is ours to make. My profound thanks to all of you for celebrating with us the life of President Ferdinand Edwalin Marcos. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang official launching ng 2023 Mariano Marcos State University Philippine Rice Research Institute o MMSU PhilRice Rice Paddy Art sa Batac, Ilocos Norte ngayong Lunes, ikalabing isa ng Setyembre. Tampok sa Paddy Art ngayong taon si Pangulong Marcos at ang bagong Pilipinas tagline ng administrasyon. Ang naturang proyekto ay kolaborasyon sa pagitan ng MMSU at PhilRice na taunang isinasagawa. Narito ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang kaganapan. Since 2018, we have seen the successful collaboration of the MMSU and the PhilRice to the rice fields that you have turned into canvases. And through this partnership, the nation has also seen the novel rice production systems and technologies that we can pursue in the years to come. Hence, with all that you have already accomplished and all that will take root through your work, I am greatly honored to be with you as we launch this year's installment of the MMSU PhilRice Paddy Art. It's particularly important. Of course, it's very entertaining to see your picture drawn out on a rice field. But what it demonstrates, and it is a very kind gesture, but what it demonstrates is how much it is we already know about the cultivation of rice and other agricultural products. And the reason is that MMSU, for those who are not familiar with the history of MMSU, MMSU is a collection of agricultural colleges and high schools that was put together and made into Mariano Marcos State University. It was the first state university that my father built. It was his lifelong dream to build a good university for our people here in Ilocos Norte. And from those beginnings, the research that has come out of MMSU
has been exemplary. Of course, added to that, we have also PhilRice. The PhilRice offices are also here in Batak. And with that collaboration, we have seen how much improvement and how much knowledge we have gained over the many years that we have been doing. You have been doing here R&D. PhilRice has been doing their own R&D. The tests that you end up doing here and in our Dingra station. All of this work has come together, has had a product of very good technology and very good knowledge. Ito lang ang nagiging problema, at ito ang problema hindi lamang dito sa Ilocos Norte, kung hindi sa buong Pilipinas. Paano natin yung tinatawag na pag-scale? Well, how do you move the new technology from the laboratory to the market? How do you learn how to produce that new product in a large scale? So you're not talking about doing 2 or 3 hectares. You're talking about planting 200,000 hectares, and there's a necessary work to be done for us to be able to, as I say, take the new technology from the laboratory to the rice field, and that is where we now come in. And when I say we in terms of the Department of Agriculture. Yan ang gagawin ngayon ng DA na kukunin ng pinakamagagandang teknolohiya. Lalo ngayon, technologies become so important, the new technologies have become so important because of climate change. Ang daming nagbabago, ang daming kailangan baguhin, kailangan pag-aralan so that we can make sure that we have a stable source of supply and that supply is affordable to ordinary Filipinos. So that is the process that we are trying to do. And that's the part that MMSU, PhilRice, such institutes such as yours play. That is so important now, especially with everything that we are facing. Nahihirapan tayo dahil nga sa climate change. We have had to control the prices of rice because the markets are very volatile. So we're trying to stabilize it here in the Philippines. Para lahat itong nangyayari, kailangan natin ng mga bagong teknolohiya. And that's the part that institutions like MMSU, like PhilRice, and all the other agricultural research universities, stations do all around the country. That is the part that they play. They then should be able to give it then to the government, the new technology to the government, and the government is the one who will take it from the laboratory to the rice field. It is the government that will develop the technologies that are necessary. It's the government that will allow the farmers to process their new product. It is the government's job to bring now those new products to the market and to make sure that whatever profits are made at the market, it will redound also to the benefit of the farmers. Madalas natin, we always talk sometimes, especially when it comes to rice production, we always talk about production. That's true. Production is very important. Kailangan taasan natin ang production natin. In other countries, they are doing 10 tons per hectare, 8 tons per hectare, or on average. Hindi ito yung mga piling-piling lugar. This is on average, 8 to 10 tons. Tapos, ang baba ng kanilang production cost. So, it's correct. We have to increase our production. But we have to make sure that that increase in production redounds to the benefit of the farmer. Because it is equally important for me that the farmer makes a good living, and together, hand in hand with the rest of government, with the rest of the private sector partners, we will come together and bring it to market at an affordable price. Yan ang hangarin ng DA. At kaya naman naalala ko, dahil nga nakita ko yung ginawa, tinutokso ko nga yung mga, I was teasing the students. I said, I hope that the palay, yung palay na anihin ninyo dun sa mukha ko, I hope masarap ang lasa, baka lumabas na mapait, kailangan yung baguhin. But I don't think that's going to be a problem. MMSU will figure it out. PhilRice will figure it out. Maraming salamat sa inyo.
si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, inaasahan ng Malacanang na ngayong buwan hanggang sa susunod na buwan ay magiging maayos na ang presyo ng bigas dahil nagsimula na ang anihan. Sa pagtatapos ng Setyembre, inaasahan na ang unang ani ng palay ay aabot sa 2 milyong metriko tonelada hanggang 3 milyong metriko tonelada sa Oktubre. Kasama ito sa iniulat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ni Agriculture Undersecretary Leo Sebastian. Dagdag ni Sebastian, mula Hulyo hanggang sa Disyembre ay tinatayang aabot sa 11 milyong metriko tonelada ng palay ang aanihin. Aniya, kung walang mapaminsalang bagyo ay aabot pa sa 20 milyong metriko tonelada ang national palay output sa buong taon. Ngayong buwan aniya ay malaking bahagi ng aanihin na palay ay mula sa Isabela, Cagayan, Iloilo, Nueva Ecija, North Cotabato, Leyte, Oriental Mindoro, Camarines Sur, Palawan, Bukidnon, Zamboanga del Sur at Davao del Norte. Samantala, sa Oktubre ay mula naman sa Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Isabela, Occidental Mindoro, Cagayan, Oriental Mindoro, Palawan, Bulacan, Iloilo, Bukidnon, Agusan del Sur, Ilocos Sur, Leyte at Camarines Sur. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ilang solusyon para mapataas ang produksyon at maging stable ang presyo ng bigas inilatag ng isang mambabatas. Isa sa mga mungkahi ang contract growing kung saan ang bahagi ng ani ng magsasaka ay maaaring bilhin ng gobyerno na may tiyak na kita at ibebenta sa merkado ang matitirang ani ng magsasaka. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Iminungkahi ni Appropriations Committee Chair at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co ang pagkakaroon ng contract growing sa pagitan ng gobyerno at mga lokal na magsasaka. Sa ilalim nito ang bahagi ng ani ng isang magsasaka ay maaaring bilhin ng gobyerno sa isang napagkasundoang presyo na may tiyak na kita habang ang nalalabing ani ay ibebenta sa merkado. Titiyakin din ani na hindi mababarat ang mga magsasaka dahil kukwentahin naman kung magkano ang puhunan kada kilo ng palay. Isinusunan din ng kinatawan na makontrol ang presyo ng farm inputs. Nagkakaroon na rin kasi anya ng price manipulation sa farm inputs gaya ng abono sa lupa na nakakaapekto sa presyo ng ani. Kailangan na rin anyang matutunan ng mga magsasaka ang tamang paggamit ng palay varieties at magkaroon ng sapat na irigasyon para mapataas ang produksyon ng palay at kalaunan ay makapag-export na rin tayo ng bigas. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ibang balita, maaaring taasan pa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang cash aid na 15,000 pesos na naipagkaloob sa mga rice retailer na apektado ng price cap ng bigas sa bansa. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang DSWD at Department of Trade and Industry o DTI na pag-aralan pa upang matiyak na hindi mag-aatubili na maiayos sakaling kulangin ang ipinamigay na 15,000 pesos worth ng cash aid.
Sinabi ni Gatchalian na ang DTI at DSWD ay magkasama sa pamahagi ng cash aid na nasimulan nitong Sabado sa Quezon City, Caloocan at San Juan. Binigyang diin ni Gatchalian na mahalagang matulungang makabangon mula sa epekto ng price cap sa bigas ang mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga ito. Bawat maliit na rice retailer ay pinagkalooban ng 15,000 pesos na financial assistance ng DSWD sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng ahensya. Ang mga rice retailer na benepisyaryo ng programa ay dumaan sa pagkilatis ng DTI. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Bukod sa pagtutulungan sa agriculture at manufacturing, sentro rin ng talakayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Southeast Asian nations ang kapakanan ng mga Overseas Filipino Worker o OFWs. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, sa pagdalo ni Pangulong Marcos sa Indonesia noong nakaraang linggo, hindi nito nakalimutang talakayin ang kapakanan at seguridad ng mga OFW sa iba't ibang bansa sa ASEAN. Sinabi ni Romualdez na ang mga OFW ang nagbibigay ng malaking kita sa bansa kaya hindi dapat sila balewalain. Aniya, maging sa Kongreso, maraming mga panukalang batas hinggil sa kapakanan ng mga OFW at pamilya ng mga ito ang pinag-aaralan ng mga mambabatas. Tiniyak pa ng mababatas na nakatutok ang pamahalaan sa mga kakailanganin ng mga OFW, partikular sa kanilang mga pamilya. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nagpaalala naman ang Malacanang sa publiko na huwag maniwala sa maling impormasyon hinggil sa umano'y pagbibigay ng ayuda mula sa Presidential Action Center o PAC. Sa Facebook post ng Presidential Communications Office o PCO, sinabi nito na may nakarating sa kanilang kabatiran na namimigay umano ng ayudang aabot sa 5,000 pesos na cash at bigas ang PAC. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Nagpaalala ang Malacanang sa publiko na huwag maniwala sa maling impormasyon hinggil sa umano'y bigayan ng ayuda mula sa Presidential Action Center. Sa Facebook post ng Presidential Communications Office, sinabi nitong may nakarating sa kanilang kabatiran na namimigay umano ng ayuda nga abot sa 5,000 piso na cash at kilo ng bigas ang Presidential Action Center. Mariinan yang tinutulan ito o pinabulaanan mismo ng Presidential Action Center na nagsabing walang katotohanan ang nasabing impormasyon. Walaan ang anumang partisipasyon ng Presidential Action Center sa anumang aktibidad na may kinalaman sa distribusyon. Panawagan ang nasabing tanggapan sa Malacanang, ipagbigay alam ang anumang kaduda-dudang impormasyon sa kanila sa pamamagitan ng pag-i-email sa pase@op.gov.ph. Dagdag ng PCO na para makatiyak sa lumalabas na mga impormasyon ay sundan lang ang opisyal na FB page ng Presidential Action Center, kasunod na rin ng lumabas na misinformation. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa ibang mga balita, maaari pa ring makapangisda ang mga Pilipino sa Scarborough Shoal. Ito ang nilinaw ng Armed Forces of the Philippines o AFP matapos ang pahayag na hindi makapasok ang mga mangingisda doon dahil sa presensya ng barko ng China. Binigyang din ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar na nakakapangisda pa rin ang mga Pilipino sa Scarborough Shoal na sinamahan ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ng National Intelligence Coordinating Agency.
Ito ang nilinaw ni Aguilar matapos niyang sabihin na hindi na makapasok ang mga Pilipino sa naturang karagatan dahil hinarangan na umano ng mga Chinese vessel ang katubigan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ibang mga ulat, nagpaabot ng pakikidalamhati at pakikisa si House Speaker Martin Romualdez sa mga biktima ng lindol sa Morocco. Kasabay nito ay kinilala rin ni Romualdez ang rescue team na nagsasagawa ng operasyon sa gitna ng kalamidad. Nagpapasalamat ang House Speaker na walang Pilipinong naapektuhan ng lindol. Pinasalamatan din ito ang Department of Foreign Affairs o DFA at si Philippine Ambassador in Morocco Leslie Baha sa pagtiyak na ligtas ang mga Pilipino na nasa naturang bansa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Philippine National Police o PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. pinasalamatan ang lahat ng mga tauhan ng PNP na voluntaryong sumailalim sa random drug testing. Ayon kay Acorda, magpapatuloy ang paglilinis sa kanilang hanay para masiguro ang integridad at profesionalismo sa organisasyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Pinasalamatan ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang lahat ng mga tauhan ng PNP na voluntaryong sumailalim sa random drug testing. Ayon sa PNP Chief, ang resulta ng patuloy na random drug testing sa mga pulis ay positibong indikasyon na nagbubunga ang pagsisikap ng PNP na gawing drug-free ang kanilang hanay. Mula Enero ng taon hanggang sa kasalukuyan, mahigit 116,000 tauhan ng PNP ang sumailalim sa random drug testing kung saan 25 lang ang nagpositibo. Sa bilang na ito, 8 ang na-dismiss na sa serbisyo, 1 ang nag-resign at sumasailalim sa summary hearing ang nalarabi. Ayon sa PNP Chief, ito ay kumakatawan sa 0.02% lang ng lahat ng tauhan ng PNP na malaki ang ibinaba sa mahigit 200 na nagpositibo noong 2016. Tiniyak ni General Acorda na magpapatuloy ang paglilinis sa kanilang hanay para masiguro ang integridad at profesionalismo sa organisasyon. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Kaso ng dengue sa rehiyon 2 bumaba ng mahigit 70% mula sa naitala noong taong 2022. Ang kabuuan ng ulat ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw. Nasurok 70% ang nabababati kaso dagiti nagsakit ti dengue diti rehiyon 2 no idasig iti napalabas atawan. Base dayto iti datos ti Department of Health wenno DOH Region 2 nang rugi iti Enero aging ga iti umuna pasat ti Setyembre akada iti 3,264 ti nagsakit kabayatan na 12,164 met ti nagsakit iti taon 2022. Kaaduan ket nagapu iti probinsya ti Nueva Vizcaya adumanon iti 1,590 adamot 751 iti Isabela 334 dito Cagayan, 243 iti Pasati Quirino, 208 iti Santiago City Kabayatan, adumano niti 118 iti Batanes. Sigun kini Dr. Romulo Toringan, ti Local Health Support Division Chief ti ahensya, naalibtak ti panaggaraw dagiti local government unit no addat panagnato ti kaso kadagiti masakupan da partikular ti panangisayang kat ti search and destroy nga estratehiya iti panagdadael kadagiti pagitlugan ti lamok. Kabayatan na dumano na iti 10 ti pimusay gapu iti sakit a dengue diti rehiyon 2 ket sa gaupat manipud iti Nueva Vizcaya ken Isabela ket 2 met ditoy Cagayan.
Manipod iti Radyo Pilipinas tugigaraw, dahi iti na April sa Lucan Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Dumako naman tayo sa Baguio City. 10 milyong pisong pondo mula sa National Housing Authority gagamitin ng LGU Itogon Benguet para sa pabahay project. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jong Munar. Agarop 5 gasota pabahay, timpunteriya ti lokal gobyerno iti Itogon Benguet may patakder para kadagiti umili, partikular digiti ang pamilya nga apektado iti kalamidad sa Jay. Sigon kini Itogon Mayor Bernard Waclin, iti agdamaket manarimaan iti negosasyon iti panakagatang iti lote, apakabatakderan iti pabahay, iti paset iti Pacalso Road, iti boundary iti nagbaitan ti Barangay Ukab ken Gumatdang. Kinunana nga aramatanda iti 10 milyon na pesos nga cash nga impaima iti National Housing Authority ti LGU Itogon, idi tiyempo ti administrasyon ni Daydi Sigod na Mayor Victoria Palangdan para ti panakagatang iti lote. Sigon kini Mayor Waclin, nakasangana met at tumulong nagiti na dumadumang ahensya ti gobyerno para iti pondo nga may latang iti panakaipatakter iti pabahay. Inlawlawag na kang runan nga agnumar iti pabahay digiti pamilya nga apektado iti Typhoon Ompong idi 2018 pakaibalangan iti Typhoon Egay. Manipod dito yung Radyo Pilipinas Baguio. Chong Munar ng ipadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa Virac. Seminar patungkol sa access ng media sa police reports isinagawa ng kapulisan sa Catanduanes. Narito ang balita mula kay Jan Tatad. Mas pinakusugpa kan Catanduanes Police Provincial Office ang koneksyon kan kapulisan sa Good Media sa paagi kan pagsagibo nin seminar tungkol sa access kan media sa police reports ngunya na Setyembre 11. Kasunod ini kan nangyaring insidente sa Iriga City sa Camarines Sur kung saan natangkas ang Chief of Police o COP makaaging pakulungon ang sarong reporter dahil sa pagbuklat kan blotter asin ang paglabag subuot sa Data Privacy Act. Mawot kan pulisya na sa paagi kan nabanggit na aktibidad magiging tama ang impormasyon na naipaluluwa sa publiko asin magkaigwaman nin tamang koordinasyon asin magoy na relasyon sa pagultan kan media sa kapulisan. Ipinagtukarman sa aktibidad na ini ang mga importanteng parte kan data privacy law, photojournalism, PNP Memorandum Circular on Police Blotter and Crime Information Reporting and Analysis System o CIRAS Information Access, sagkod ang Media Policy on Releasing Information. Inatindran ini kan gabos na COP sa Catanduanes, kaibahan ang maiba pang haralangkaw na opisyales kan Catanduanes PPO asin ang mga lehitimong media practitioner sa probinsya. Hali sa Radyo Pilipinas Virac Catanduanes, ini si Jan Tatad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jan Tatad mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Mahigit 100 PDLs ng Cebu City Jail Male Dormitory nagpatuloy ng kanilang pag-aaral sa Senior High School. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Angelita Hapal mula sa Cebu. Mungkabat sa 125 ka mga persons deprived of liberty kung PDL sa Cebu City Jail Male Dormitory ang hingpit nga na-enroll sa senior high school alang sa school year 2023-2024. Sa gipagawas ng impormasyon sa jail facility, ang mga PDL na enroll sa senior high school pinaagi sa ilang pakigtambayayong sa Cebu Technical Vocational Training and Assessment Academy Inc. Ang mga personnel mismo sa VocTech Academy miadto sa jail facility aron i-enroll ang mga kwalipikadong PDL. Ang mga PDL mikuha og kursong electrical installation and
and maintenance solar photovoltaic systems installation. Ang mga gi-enroll mao ang mga PDL nga nakahuman sa ilang junior high school sukad niadtong tuig 2016. Nagsugod ang ilang klase niadtong Setyembre 4. Gawas niini gipaybaw usab sa Cebu City Jail Male Dormitory nga aduna sab sila laing enrollment sa pakigtambayayong sa lain na pud nga tunghaan nga mao ang Academia Systems Global Colleges. Nasayran nga niadto lamang buwan sa Agosto mokabat sa 201 ka mga PDL ang nakahuman sa ilang pagtungha pinaagi sa Alternative Learning System, din 139 kanila ang nakahuman sa junior high school. Gikan din sa Radyo Pilipinas Cebu, Angelita Hapal alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Angelita Hapal mula sa Cebu. Pumunta naman tayo sa Iloilo, Western Visayas, plano na gawing Healthcare Information Management Service Capital sa buong mundo. Ang kabuang ulat, ihatid sa atin ni Hope Torrechante. Handom sang Department of Trade and Industry nga sa 2028 mangin Healthcare Information Management Service o kon HIMSS capital ang Western Visayas, hindi lang sa bilog nga Pilipinas kundi sa bilog nga kalibutan. Positibo si DTI-6 Regional Director Ermelinda Polientes nga malabot ang ambisyoso nga handom pinaagi sa kolaborasyon sa mga ahensya sang gobyerno, local government units, pribado nga sektor kag akadim. Sunod sa Regional Director ang presensya sang madamo nga higher education institutions nga nagatanyag sang medical kag health-related nga kurso sa rehiyon ang tuburan sa mga exceptional talent sa patag sang medisina kag pang-ikaayong lawas. Sa inisyal nga datos sang Iloilo Federation for Information Technology, nabuyagyag nga may-ara sang kapin 22 ka HIMSS locator sa Kabisayan nakatundan nga nagatanyag sang healthcare services. Ang ini nga mga HIMSS locator ang may masobra na 10,000 nga full-time employees. May baluan nga ang sektor sang HIMSS ang isa sa mga prioridad sang gobyerno nga nakalinya sa 2023 to 2028 Philippine Development Plan kag Western Visayas Regional Development Plan. Gikan sa RP Iloilo, ini si Hope Torrechante para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Hope Torrechante mula sa Iloilo. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao, security sector sa Davao Region na akong babantayan ang mga tourism site sa rehiyon. Pakinggan ang detalye ng balita na ihahatid sa atin ni Armando Fenequito mula sa Davao. Misa ang security sector sa Davao Region nga padayon nilang bantayan ang mga lagyong barangay ilabi na ang mga tourism sites aron mapakusog ang sektor sa turismo. Sumala pa ni 10th Infantry Division Public Affairs Officer Major Mark Tito nga gipakusugan gihapon sa tropa sa kasundaluhan ang pagpatrolya sa kabukirang bahin bisan pa man hinay na ang pwersa sa New People's Army kun NPA. Mato ni Tito buot nga masiguro nga dili na kini makapanghasi sa mga komunidad o makahatag og kumpiyansa sa mga turista na muduaw sa mga tourist sites. Alang usab sa kapulisan padayon usab ang ilang pagpatrolya sa kabukiran aron mapabilin ang kahapsay og kalinaw sa mga komunidad. Sigo ni Police Regional Office 11 spokesperson Major Catherine De La Rey nga ginalibot sa ilang revitalized police sa barangay ang mga komunidad isip kabarhin sa ilang sustainment program. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Fenequito alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Armando Fenequito mula sa Davao. Pumunta naman tayo sa Marawi. Police Regional Office ng Bangsamoro hinikayat ang publiko na isumbong ang mga lumalabag sa mandate price ceilings ng bigas. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Johania Yusof.
Pakitukawan na Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o di nagyang kaya barm kumadaklataw so kipreklamo niran kung mga padagang sa Margas adituman ko inibugaya gobyerno arga o Margas ngulalan ko Executive Order 39 ni President Ferdinand Marcos Jr. o di na so mandated price ceiling sa Margas. Misabab si Naipsugo Police Brigadier General Alan C. Nobleza, Regional Director a Probar, so kapakamuayan o EO39 si isa intero a Bangsamoro. Ayako na arga o regular milled rice na 40 agu isa na so well milled rice man na 40 agu 5 o di na 45 pesos. Ay napang ni Probar na makipagugupa so madaklataw si sa opisinairan si Kokipreklamon kung mga supak ko price ceiling. Kinanglan mapakatanairan so darpa o padagang sa itawag o di na text si sa Probar hotline number 0905-352-4920. Po sa Islamic City of Marawi, Johannia Yusuf para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Johannia Yusuf mula sa Marawi. Dito na natatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports. Parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamahang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Inanunsyo ng Australian Embassy na nakabase sa Maynila na bubuksan na sa susunod na taon ang aplikasyon para sa work at holiday visa sa Australia. Ito ay matapos na pumayag ang gobyerno ng Australia na isama ang mga Pilipino sa bagong visa scheme nito. Una na ngang inanunsyo ni Australian Prime Minister Anthony Albanese ang bagong work at holiday visa para sa Australians at Pilipino sa kanyang official visit dito sa Pilipinas noong Setyembre 8. Batay sa Australian Department of Home Affairs, magpapahintulot ang naturang visa sa kwalipikadong nationals na edad 18 anyos hanggang 30 anyos na magkaroon ng extended holiday sa Australia at magkaroon ng short-term work upang matulungan silang masustentuhan ang kanilang biyahe o kaya pag-aaral ng hanggang 4 na buwan o kaya ay sumailalim sa 3 buwan ng Specified Subclass 462 Work upang maging kwalipikado para sa ikalawang work at holiday visa. Isa sa mga requirements ay dapat may sapat na funding para suportahan ang sarili habang nasa Australia. Ayon sa Home Affairs Department, nasa 5,000 Australian dollars o tinatayang 180,000 piso para sa inisyal na pamamahagi o pamamalagi sa Australia at karagdagang pang-cash na sapat para makabili ng flight ticket pabalik ng pinagmulang bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tataas ngayong buwan ang mga singil ng Meralco dahil sa mas mataas na generation charge na nagtatapos sa 2 sunod na buwan ng pagbabawas ng rate para sa higit sa 7.7 milyong mga customers. Sinabi ng Meralco na ang kabuang rate para sa isang typical na sambahayan ngayong Setyembre ay tumaas ng 50 sentimos kada kilowatt hour sa 11 piso at 30 sentimo kada kilowatt hour mula sa 10 piso at 80 sentimo kada kilowatt hour noong nakaraang buwan. Ang adjustment ay katumbas ng pagtaas ng humigit kumulang 100 piso sa kabuang singil ng kuryente ng mga residential customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour, 150 piso para sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt hour at 200 piso para sa kumukonsumo ng 400 kilowatt hour.
Ayon kay Meralco Vice President of Corporate Communication, Joe Zaldariaga, ang pangunahing dahilan ng pagtaas ay ang generation cost na tumaas ng 43 centavos kada kilowatt hour. Gayun din anya ang paghina ng piso ng Pilipinas laban sa dolyar ay isa ring contributory factor dahil malaking bahagi ng power producers ang dollar denomination. Sinabi ng Meralco na ang generation charge para sa Setyembre ay tumaas sa 6 na piso at 80 sentimo kada kilowatt hour mula sa 6 na piso at 30 sentimo kada kilowatt hour noong nakarang buwan bilang resulta ng mas mataas na gastos mula sa Power Supply Agreements o PSAs at Independent Power Producers o IPPs. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Isa na namang dagdag pahirap sa mga motorista makarang i-anunsyo ng ilang kumpanya ng langis ang muling pagtataas sa presyo ng mga produktong petrolyo na inaasahang ipatutupad ngayong linggo. Ayon sa mga oil players, aabutin ng 30 sentimos kada litro hanggang 60 sentimos kada litro ang itataas nila sa presyo ng diesel. Bukod rito, naglalaro naman sa 10 sentimos hanggang 40 sentimos kada litro ang itataas sa presyo ng gasolina. Samantalang aabutin ng 20 sentimos hanggang 50 sentimos kada litro ang taas ng presyo sa kerosene. Sinasabing ang bagong price adjustment ay dulot ng isang linggong galaw ng presyuhan ng petrolyo sa merkado dahil sa oil export cut ng Russia at Saudi Arabia hanggang Disyembre. Tuwing Martes, ipinatutupad ng mga oil companies ang price adjustment sa petrolyo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. sinabi ni Tim Cone na gagabayan niya ang Gilas Pilipinas sa isang interim basis lamang. Ibig sabihin nito na sa Hangzhou Asian Games lang siya magmamando sa koponan na magsisimula itong ika-23 ng Setyembre. Ayon kay Cone, ayaw niya nang mag-coach paglagpas ng Asian Games at sana tinutulungan niya lang ang Samahang Basketball na Pilipinas o SBP at ang bansa sa puntong ito. Naging madalian ang pagpili ng SBP para sa bagong coach kung saan nag-resign si Chot Reyes pagkatapos ang hindi magandang performance sa 2023 FIBA World Cup. Pinilit ng boss ni Cone na si San Miguel Corporation Chief Executive Officer Ramon Ang para punan ang binakanting posisyon ni Reyes. Naging coach si Cone noong 2019 na binubuo ng halos PBA players sa gintong medalya magkatapos talunin ang Thailand sa finals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Parehong minalas sina Tokyo Olympic Games gold medalist Heidelin Diaz Naranjo at Elrene Ando na makabuhat ng medalya sa 2023 IWF World Weightlifting Championships na ginanap sa Riyadh, Saudi Arabia. Nagtala si Diaz Naranjo ng total lift na 224 kilograms mula sa 97 kilograms sa snatch at 127 kilograms sa clean and jerk para tumapos sa 7th place sa women's 59 kilogram division. Sa nasabing weight category, pumwesto si Ando sa 8th place sa kanyang total lift na 222 buhat sa 100 kilograms sa snatch at 122 kilograms sa clean and jerk.
Si Chinese bet Lu Shifang ang kumuha sa 3 ginto sa kanyang total lift na 243 kilograms, 107 kilograms sa snatch at 136 kilograms sa clean and jerk. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagkwalipika sa ikalawang pagkakataon sa kanyang career si Alex Ayala sa World Tennis Association o WTA main draw sa Japan Women's Open sa Osaka. Nanaig ang WTA World number 195 at qualifying 5th seed na si Ayala kay 281st ranked Fernanda Contreras ng Mexico 6-3, 6-4 at World number 297 Soyun Park ng South Korea 4-6, 6-1 at 7-5. Unang nakapasok ng qualification si Ayala nito lamang na Enero sa Thailand Open sa Hua Hin kung saan natalo siya kay 2022 Wimbledon semifinalist Tatiana Maria sa opening round. Kamukha ng Thailand Open ang Japan Women's Open o Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships ay isa ring WTA 250 tournament. Makakarap ni Ayala sa first round si Himeno Sakatsumi ng Japan na isa ring qualifier. Ang 22 anyos na Hapones ay ranked 199th sa WTA rankings at mayroong 5 ITF Women's Singles crowns. 5 top seed ang kasama sa Japan Women's Open, sina Lin Zhu ng China, Tatiana Maria ng Germany, Chinese Xin Yu Wang, Linda Fruvirtova ng Czech Republic at Nadia Podoroska ng Argentina. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo, para sa ating mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports. Samantala, narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na ulit si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. O ito na ha, ang ratsyada ng mga chika. O ito ha, first item of today. Walang iba kundi si Jillian Ward. Dahil kasi sa edad niyang 18 years old, wala pa daw sa isip ng kapuso teen queen na si Jillian ang magkaroon ng boyfriend at pumasok sa seryosong relasyon. Dahil nga maraming boys ang umaaligid ngayon sa dalaga dahil bukod sa isa siya sa mga tinitingalang young stars ng ating henerasyon dahil na rin sa kanyang hit afternoon series na Abot Kamay na Pangarap ay talaga namang napakaganda at gorgeous ito. Pero sabi ni Jillian, hindi pa raw siya nagpapaligaw at wala nga daw siyang planong magka-boyfriend at this time or anytime soon dahil ang top priority niya ay ang kanyang trabaho at
pamilya. Sa Not Gonna Lie segment ng programang Dapat Alam Mo sa GMA Network, na tanong kay Jillian kung marami bang nanliligaw sa kanya sa totoong buhay tulad ng nangyayari doon sa karakter niya sa Abot Kamay na Pangarap. I'm not gonna lie, it's a lie ang mabilis na sagot ni Jillian. And ngunit lie ang naging resulta ng lie detector test, na ang ibig sabihin ay nagsisinungaling siya. Paglilinaw naman ng young actress, well, hindi po kasi ako nagpapaligaw pa talaga. May mga nagpapakyut po, pero kasi ako myself, iniiwasan ko po muna. And ang sundot na tanong kay Jillian kung may mga nagpapakyut ba sa kanya mula sa mga young actors na kasama niya sa Abot Kamay na Pangarap, ngunit hindi niya sinagot ang katanungang iyon. And dagdag na pahayag ng Kapuso teen star, hindi pa rin naman daw siya pinapayagan ng kanyang nanay na magka-boyfriend, at desisyon din niya na huwag munang pumasok sa isang seryosong relasyon. Say ni Jillian, mas istrikto po ako sa sarili ko kaysa istrikto sa akin yung mga nasa paligid ko. Yun yung tinutukoy dyan yung kanyang nanay. And paliwanag pa niya, kasi sabi po nila enjoying ko yung pagkabata ko. Tama naman. So, I myself gusto ko mag-focus muna sa work. And sa isang panayam, nabanggit naman ni Jillian na ilan sa mga qualities na hinahanap niya sa isang lalaki ay mabait, talentado at maganda ang personality. And samantala, kung mabibigyan ng chance, gusto rin daw i-try ni Jillian ang mag-comedy dahil halos lahat ng mga nagiging projects niya sa GMA Network ay puro drama. At dahil magkasama na ang kapuso at kapamilya, gusto rin ni Jillian na makatrabaho ang ilan sa mga stars ng ABS-CBN. Paglalahad ni Jillian, naku, maraming gustong makasamang kapamilya stars, o marami daw siyang gustong makasamang kapamilya stars. Pero ako kasi lagi kong pinapanood si Meme Vice Ganda. Actually, nagpa-picture ako sa kanya nung GMA Gala, di ko pa napopost. Pero gusto ko siyang maka-work, lalo na kung di ko pa natatry mag-comedy. So, gusto ko siyang i-try. Yan yung panghuling sinabi ni Jillian Ward. And samantala, kung may isang artista na hinahangaan at nais makatrabaho ng Golden Globes nominee na si Dolly De Leon, yan ay walang iba kundi ang kapamilya actress na si Jody Santa Maria, dahil matagal nang believe ang internationally acclaimed actress sa galing ni Jody bilang actress, at sana raw ay mabigyan din daw siya ng pagkakataon na makasama ito sa isang proyekto. And sa isang grand media con ng latest movie ng Star Cinema na A Very Good Girl, kung saan bibida ang ating box office queen na si Catherine Bernardo, natanong si Dolly kung sino pa ang mga artista ngayon ang nais niya maka-collab. Say ng veteran actress, alam mo, kanina lang na-meet ko si Sir Carlo Katigbak, yan yung CEO ng ABS-CBN, and he asked me the same question. Yes, exact same question. Dagdag pa niya, at ang sagot ko ron ay si Jody Santa Maria talaga. Gusto ko siya makatrabaho. And pag amin pa ni Dolly, gusto ko siya makatrabaho. Never ko po siyang nakatrabaho. I am also a fan of hers. And bukod kay Jody, nabanggit din ng premyadong actress ang mga pangalan ni na Star for All Seasons Vilma Santos at ang isa pang award-winning kapamilya actor na si Jericho Rosales. Ang paglalahad pa ni Dolly, kasi never ko pa rin sila nakakatrabaho, so I would love to work with them. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat Mama JT para sa ating segmentong Balitang Artista. At yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site. Sa Tinang, sa studio, kasama natin si Milo Janela, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng ating segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating programa. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.